Magandang araw po mga katipid tips. So ngayon ay gagawa po tayo ng bibingkang malagkit. Huwag po kayong mag-alala kung wala po kayong oven. Kaya panoorin nyo po hanggang huli kasi yung inyo pong maaaring katanungan ay nakapaloob na rin po sa video. At syempre meron po tayong costing para may idea na po tayo kung magkano po ang posibleng bentahan at kung magkano po ang posible po nating tubuin. Kaya tara, samahan nyo po ako sa paggagawa ng bibingkang malagkit. Gagawin ay sasain po muna tayo ng 1 kilong purong malagkit. Kung napansin nyo mga katipid tips, nag-iba yung ating kaldero kasi ngayon ko lang na-realize na aawas pala siya dun sa ginamit kong kaldero. So, dito na tayo magluluto ng ating sinaing na malagkit. Kapag nahugasan na po natin, isasaing na po natin ito sa tulad po na normal na nagsasaing po tayo. Pero kailangan po ay magbabawas po tayo ng tubig para hindi po ganun kalata yung atin pong sinaing na malagkit dahil mamaya ito ay lulutuin pa po natin sa gata. Ibali ako dito, maglalagay po ako ng 4 cups ng tubig. At sa atin naman pong apoy parang normal na nagsasaing lang din po tayo. Medium to low heat. Okay, balikan po natin yan kapag luto na. Dahil luto na po yung ating sinaing na malagkit, ngayon kailangan po natin ng isang lagayan kasi paghihiwa-hiwalayin po natin ito pong ating malagkit. Ginagawa po natin to para mamaya hindi tayo mahihirapan sa paghahalo. Dito po mga katipid tips, kung maglalagay po tayo ng flavor, hahatiin lamang po natin ito pong ating malagkit. Halimbawa, yung kalahati po ay original na bibingkang malagkit, tapos yung kalahati ay gagawin nyo pong ube bibingkang malagkit. Para sa isang saingan po ng malagkit, makakagawa na po kayo ng iba't ibang flavor. Dahil isang flavor lamang naman po yung gagawin natin, hindi na po natin siya paghihiwa-hiwalayin. Sunod naman po natin gagawin ay lutuin naman po natin sa gata yung atin pong sinaing na malagkit. Bali maglalagay po tayo ng 2 cups ng kakang gata. Tapos, maglalagay din po tayo ng 2 cups ng pangalawang gata. Samahan pa po natin ng 1/2 cup white sugar. Kailangan po ay puti yung gagamitin ninyo para mamaya maganda pong tingnan yung atin pong bibingkang malagkit. Siyempre, maglalagay po tayo ng 1/8 teaspoon ng iodized salt para pambalanse po sa tamis. At ngayon, pwede na po nating buhayin yung apoy at haluin lamang po natin hanggang sa kumulo. Ito na po ang palatandaan na pwede na po nating ilagay yung ating pong sinaing na malagkit. Kailangan po ay kumukulo na. Kapag nilagay na po natin ay haluin lamang po natin to hanggang sa ma-absorb po ng ating malagkit yung ating pong gata. Ito po halimbawa mga katipid tips, kapag luto na, pwede nyo pong tikman at kung nabibitin po kayo sa tamis, pwede nyo pong dagdagan. So, bali ako po, yung 1/2 cup okay na po sa akin yun. Kasi mamaya sa ibabaw ay magkakaroon pa po ng asukal. After 8 to 10 minutes, okay na po itong ating malagkit at ang isa nyo din pong palatandaan na okay na, mas gumaganit po siyang haluin, mas mabigat. At ngayon ay pwede na po nating patayin yung atin pong apoy. Bali, titimbangin po natin itong ating malagkit. Mas better po ito, lalo na po kung gagawin po nating negosyo. Para sa paglalagay po sa ating packaging ay pantay-pantay.
ang naluto na po natin, ang naging timbang na po ay 2 kilo at 928 grams. Bago po natin ilagay sa atin pong packaging, ipakita ko po muna sa inyo yung gagamitin ko po. Bala ko po ay gagamit ng aluminum at ang size po nito ay 7x9. At pwede rin po kayong gumamit ng ganitong lagayan. Maganda po siya kasi meron na po siyang takip. Ito sana yung gagamitin ko kasi may takip na nga, kaya lang 2 piraso na lang po meron ako dito sa bahay. Kaya ito na lamang po yung gagamitin ko. Kung ito naman po yung gagamitin nyo, ang problema lang po dito ay wala po siyang takip na nabibili. Pwede po natin balutin ng cling wrap o kaya naman po ay foil. At kung hindi naman po natin i-bake, pwede rin naman po tayong gumamit ng mga microwavable na tub. So kung i-bake po ninyo, kailangan ay syempre, aluminum po yung gagamitin po natin. Kahit ano pong design ng lalagyan, pwede nyo pong gamitin. Basta sa tingin po natin ay mas gaganda po yung produkto po natin. Tapos, huwag nyo pong kalilimutan na isasama po natin sa costing. Sa bawat lalagyan po ay maglalagay tayo ng 732 grams. At syempre, ang sunod po natin gagawin ay i-flat naman po natin ito pong ating malagkit para mas maganda siyang tingnan, di ba? Kapag na-flat na, pwede na po tayong magluto ng ating asukal sa ibabaw. Okay? Bago po muna tayo magluto, gayatin po muna natin itong sangkaka na gagamitin po natin. Ito po yung gagamitin po natin na pampatamis. Pero, kung wala naman po nito, pwede naman pong brown sugar lamang po yung gamitin po natin. Mas bet ko lang po talagang gamitin ang sangkaka kapag nagagawa po ako nito. Kung napanood nyo na po dun sa ating last video, gumawa po tayo ng magkayakap na suman, ito rin po yung ginamit ko. Kasi iba po talaga ang tamis kapag meron pong sangkaka. Okay, pero uulitin ko po, kung wala pong mabibili nito, pwede po tayong gumamit ng dark brown sugar. Hahati-hatiin lamang po natin ito para hindi po tayo mahirapan mamaya sa paghahalo at para mas madali pong matunaw. Yan, ganito po ang itsura niya mga katipid tips. Bali ito po, hinuhulma po ito sa bao. Sa palengke po ito mabibili. Sa iba, ang tawag ay panucha at meron din naman pong kariba sa ibang lugar. Isa na po natin ang pagluluto ng asukal po sa ibabaw. Bali, gagamit tayo ng 4 cups ng kakang gata or approximately 1 kilo po ito. Okay, buhayin na po natin ang apoy at lulutuin po natin sa medium to low hanggang sa kumulo. Kailangan po nating haluin para hindi po mamuo-muo ang gata. After 10 to 12 minutes, kumukulo na po itong ating gata, pero syempre, depende pa rin po yon sa dami at kapal ng ating pong paglulutuan, ang oras po ng pagluluto. Basta ang isa nyo pong palatandaan ay kumukulo na po yung ating gata. Medyo pakukuluan nyo po siya ng kaunti at saka na po natin pwedeng ilagay yung ating pong asukal. So sa puntong ito ay pwede na nating ilagay ito pong ating 800 grams ng sangkaka. 1 teaspoon ng asin para pambalanse po sa tamis. Ulitin ko po ulit, kung wala pong sangkaka, pwede po tayong gumamit ng dark brown sugar. Pero sa akin, mas may advice ko po talaga sa inyo ay gumamit po kayo ng sangkaka, lalo na po kung gagawin po natin itong extra income. Kasi iba po talaga ang linamnam kapag meron pong sangkaka. Okay, so ngayon, haluin naman po ulit natin to hanggang sa lumapot. Okay? After 15 to 17 minutes, okay na po itong ating asukal. At ang isa sa palatandaan na tingin nyo ay okay na, lapot na din po ito. Tapos medyo malalaki na po yung mga
bula sa ibabaw, at kapag ginuguhit po natin ganon ay nakikita po natin yung pinakang ilalim po nung kawali po natin. Patayin na po natin yung apoy at hanguin na po natin. Okay? Habang mainit pa, kailangan ay mailagay na po natin dito sa ibabaw po ng ating malagkit. Yung atin pong 1 kilong gata na niluto, halos saktuhan po dito sa ating 1 kilo din pong malagkit. Okay, so may natira na lamang pong kaunti, pwedeng ihalo nyo pa rin dito or pwede nyo na pong ipalaman sa tinapay. Okay? Okay po mga katipid tips, luto na po itong ating bibingkang malagkit, at kung wala po tayong oven, ito po ay okay na. At kapag lumamig po ito, lalo pong pupunat yung kalamay po natin sa ibabaw or yung asukal na niluto po natin sa ibabaw. So dahil ang original po talaga na bibingkang malagkit, ino-oven po yon. So itong dalawa, i-oven po natin para makita po natin yung comparison po nung dalawa. Okay, yan, pinirihit na po natin ito. 180 to 200 Celsius ang temperature. Yung function po niya mga katipid tips, ibabaw lamang po yung lalagyan po natin ng apoy. At eto po yon. At lulutuin po natin ng 18 to 20 minutes or hanggang sa mag-brown po yung ibabaw. Hango lamang po ng ating bake sa oven, at ito po talaga ay sobrang init pa. So, balikan po natin maya-maya lang. So, bago po natin tikman, bigyan ko lang po kayo ng konting idea kung papaano po natin ito lalagyan po ng takip sa ibabaw. Para kumpleto na po yung ating packaging. So, ito po ay medyo mainit-init pa. Pero carry bells na po ito para matikman na po natin. Sobrang excited lagi sa tikim. Bawa ito po mga katipid tips, mainit pa at kailangan ripakin na po natin dahil naandyan na po si customer. Pwedeng magdarang po tayo ng dahon, tapos isukat lamang po natin sa rectangle na ito. Para sakto lamang po yung pinakang dahon po natin, at kailangan dadarangin nyo po ito sa apoy para hindi po siya mapupunit. At kapag naitaklog na po natin, pwedeng balutan po natin ng cling wrap o kaya naman po ay foil. So wala akong foil ngayon, kaya cling wrap na lang po yung ginamit natin. Kasi halimbawa, kung biglang babalutin nyo siya ng cling wrap or kaya naman po ay foil, parang medyo pangit siyang tingnan kasi 'di ba, magmo-moist po 'yon dahil mainit pa. Kaya parang mas maganda kung lalagyan muna natin siya ng dahon. Tapos may pinakang aroma pa na maaamoy po yung customer po natin. Madami pa pong packaging na pwede nyo pong gawin. Bali, ito po yung pinakasimpleng packaging lang na mai-share ko po sa inyo sa ngayon. Tapos hapitin nyo lamang po yan bawat sulok para maganda pong tingnan at hindi po siya kulubot. Pag nalagyan na po natin, pwede naman po natin lagyan ng sticker o kaya naman pwede rin po tayong magpagawa po ng mga label. So, ito na po ang ating packaging ng bibingkang malagkit. Ngayon, halimbawa naman po, lumamig na po yung ating bibingka at saktong naubusan po kayo ng dahon, pwede namang cling wrap na lang po yung gamitin po ninyo. At eto na po ang ating no-bake bibingkang malagkit. Nabigyan ko na po kayo ng idea sa packaging natin. Ngayon, tikman naman po natin ito dahil excited na po talaga ako. Ngayon ay mag-slice na po tayo. Kailangan po natin dito ng non-stick na spatula para hindi po siya madikit. Ganda po ng pagkakaluto mga katipid tips, pantay na pantay. Natin ang mahabang lagyan. Wow! Sobrang dami ng ginayat natin. Malaki na yung kinuha natin kasi gusto kong maipakita sa inyo yung loob ng pinagayatan. So, ito po yung sa bake natin. Napakagandang tingnan mga katipid tips. Ito naman po yung pinagayatan ng
no-bake po natin. Sa paggagayat, medyo may difference lang din po yung dalawa. Kasi ito, mas madali pong gayatin ito pong sa bake kumpara po dito sa no-bake. Kumbaga, mas madikit pong gayatin ito pong ating no-bake. So, ngayon, titikman naman po natin para magka-idea naman po tayo kung parehas lang din po ba yung pinakang lasa. Unahin po natin itong no-bake. Ang sarap po nito mga katipid tips, sa mainit na kape, sa hot chocolate, ayos na ayos po ito. Napaka-creamy mga katipid tips. Okay, ngayon natikman naman po natin na ito pong ating binig. Wow! Ang sarap. Parehas na po natin natikman at parehas din po masarap. At yung tamis po nito para sa akin saktong-sakto lamang po. Ang sarap nung dala nung tamis nung ating pong sangkapa. Yung pinakamalagkit po natin sa ilalim, hindi po siya matamis. Kaya ang nagdadala lamang po ng tamis sa kanya ay yung pong ibabaw. Kaya sakto lamang po yung tamis po nito. Ito pong ating sadno bake, ang creamy din po nun kapag ninunguya na natin. Nagkaiba lamang po kapag itong bake, kumbaga tuyo po siyang kainin. Tapos malalasahan nyo po talaga doon or makakapa po ng dila nyo na may pagkakunat po talaga yung ibabaw. Kumpara po dito sa no-bake po natin. Pero makunat din naman po siya. Kumbaga, mas malambot lamang po itong no-bake. Pero all in all, mga katipid tips, parehas po siyang masarap. Kaya kung wala po kayong oven, pwede pa rin po kayong makagawa nito. Ito pong ating asukal sa ibabaw or kalamay po na tinatawag sa ibabaw, mas palalaputin lamang po natin. Tapos, ito naman pong ating sa bake sa oven, kahit hindi po siya ganun kalapot kasi i-bake pa naman po natin. Konting pahabol nga po pala kung makikita nyo, ang ganda po talaga ng pagkakaluto natin sa oven, pantay na pantay. Bali, ang ginawa ko po dito, kasi yung kalahati, luto na, yung kalahati, hindi pa siya nagbabrown. Kaya ang ginawa ko, inikot ko po siya nung nasa oven. Kaya maganda po ang kinalabasan po nitong ating bibingkang malagkit. Okay? So ngayon, dahil na-share ko na po sa inyo yung recipe, yung packaging, ngayon magkokosting naman po tayo para magka-idea na tayo magkano nga po ba ang posibleng bentahan po nito at magkano po ang posible po nating tubuin. Pero, bago po muna ako mag-umpisa, yung lagi ko po sinasabi, magkokosting pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar at bawat araw po ay nag-iiba din po ang presyo. Siyempre, magkakaiba naman po tayo ng lugar kaya iba't ibang presyo po yung mabibili po natin. Basta ang mahalaga po doon, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing yung mga produkto po natin. Unahin po natin sa 1 kilong malagkit, 50 pesos. 1/2 kilo ng gata or 2 cups, 30 pesos. Asukal at asin, pagsamahin na po natin, 5.50. Kaya ang total po ay 85.50. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng ating other expenses sa gas po natin sa pagsasaing at nung niluto po natin sa gata yung ating pong malagkit. Sabihin na lang po natin na 15 pesos. Labor at pamasahe, pagsamahin na po natin, 20 pesos. Kaya ang total po lahat ay 120.50. Ngayon, i-divide po natin sa 4 na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 30.12 po ang puhunan sa nakalagay po ditong malagkit. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung sauce na ginawa po natin. 1 kilong gata, 60 pesos. 800 grams ng sangkaka, 56 pesos. 70 pesos po ang 1 kilo. Asin, 0.50. Kaya ang total po ay 116.50. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. Sa gas po natin 15 pesos para po yun sa pagluluto ng ating kalamay or yung asukal po sa ibabaw. Tapos mag-plus na din po tayo ulit ng labor at pamasahe, 20 pesos. Kaya ang total po lahat ay 151.50. Ngayon, i-divide po natin sa 4 na nalagyan po natin. Kaya ang kalalabasan po nun ay 37.87 po ang puhunan sa inilagay po nating asukal sa ibabaw. Ngayon, natuos na po natin si malagkit, natuos na din po natin si kalamay sa ibabaw, pagplasin naman po natin. At ang kalalabasan po nun ay 67.99 po ang puhunan sa topping sa ibabaw at sa ilalim. Pero, magpa-plus pa po tayo doon ng tray na ginamit po natin. Ito po ay 20 pesos. At magpa-plus pa rin po tayo doon ng takip po natin na gagamitin sa ibabaw at yung pinakang label po natin. Sabihin na lang po natin na 5 pesos. Kaya ang total po ng puhunan sa no-bake ay
92.99. Ngayon, dahil meron po tayong bake, magpa-plus na lamang po tayo doon ng para po sa electric po natin. Sabihin na lang po natin na 7.01 para saktong 100 na po ang puhunan kapag i-bake po natin. Ngayon, alam na po natin kung magkano po ang puhunan. Ada isang tray po ng no-bake at kapag binake na po natin, ngayon, ang pagpipresyo pa rin po nito, depende pa rin po sa atin. Basta ang mahalaga po doon, magko-costing po tayo at alam po natin ang puhunan po kada isang tray. Ngayon, ang maisasuggest ko pong presyo sa inyo, pwede po natin itong ibenta ng 180 to 200 pesos. Kung meron po magre-reseller sa inyo or yung maramihan na o-orderin po sa inyo, pwede nyo pong ibigay ng 170 to 180 pesos. Pero kung ibebenta naman halimbawa natin ng per piraso, pwede po natin itong presyohan ng 200 pesos. Pero ako po ay tutuusin ko po sa 200 pesos. Tuusin po ulit natin kung magkano po ang tutubuin natin kapag no-bake. 200 pesos na bentahan, i-minus po natin yung puhunan na 92.99. Kaya dito po sa no-bake ay tutubo po tayo ng 107.01 kada isang tray. Dahil tayo po ay nakadalawang no-bake na tray, posible po tayong tumubo ng 214.02. Ngayon, ito naman po sa ating bake, pwede rin po natin itong ibenta ng 200 pesos at may puhunan na 100 pesos, posible pa po tayong tumubo ng 100 pesos. Dahil dalawa din po yung nagawa natin, pagplasin po natin at posible po tayong tumubo ng 200 pesos. Pagplas-plasin na po lahat natin yung tubo at posible na po tayong tumubo ng 414.02 po sa isang kilo. Diba mga katipid tips, napakalaki po ng posible po nating tubuin dito. Ngayon, para magkaroon lamang po tayo ng idea, halimbawa kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitinda para mas ganahan po tayo, dahil sa tiyaga po natin sa pagluluto, sa sipag po natin, sa diskarte po natin, ipinopost lagi po natin araw-araw sa ating mga social media account, hindi po imposible na mabentahan po kayo nito araw-araw. Kasi lalo na po ngayon, bare months na, parang mas mabilis po nating maipakilala yung ating pong produkto. Kasi alam naman po natin kapag ganito pong papasko, kahit medyo kapos po sa puhunan, talagang bumibili pa rin po tayo ng pagkain. So dito halimbawa kung napapaubos po natin itong 4 na tray at 1 kilo lamang po yon at may tubo po tayo ng 414 pesos. Kapag itinimes po natin yun sa loob po ng isang buwan, sabihin na lang po natin na 26 days para meron po kayong pahinga kada isang linggo, posible pa rin po tayong tumubo ng 10,764 pesos sa loob lamang po yun ng isang buwan at 1 kilo bawat araw. Imagine na lamang po natin kung tayo po ay nakakadalawang kilo na or 3 kilo na bawat araw. Sa loob po ng isang buwan, posible po tayong tumubo ng 30,000 mahigit. Bukod po sa ganitong packaging, pwede rin po nating ilagay sa bilao, i-slice po natin, ibenta po natin ng 10 pesos kada isang gaya. Tapos, di ba, mag-deliver po tayo sa mga kantin, sa mga sari-sari store kung gusto nila mag-reseller. Basta sasamahan po ng diskarte, hindi po imposible nakitain po natin yung ganung halaga or pwedeng mas higit pa. So, pag napanood nyo na po itong ating video at ginawa nyo na, pwede nyo po akong itag sa atin pong FB page at meron din po tayong Instagram para ma-promote ko din po yung inyong FB page or yung produkto po ninyo. At sana, bago po nagtapos ang video na ito ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. Kaya kita-kits na lang po ulit sa ating next video. Marami pong salamat! Bye-bye!